financial family feud ni Kaloy na naku talaga no, napaka-heartbreaking niya, 'di ba? Heart-wrenching na parang ako 'pag nakikita ko sila parang, "Oh my God," ganyan yung aking pakiramdam. At initially gusto ko sanang pag-usapan 'no at detalyehin kung ano yung mga nangyayari. Pero sabi ko, "Naku, 'wag na tayong makialam." 'Di ba? Parang, mas maganda na let's give them the privacy, 'wag na nating sulsulan, 'wag na tayong pumanig sa mga ano na 'yan. Kasi at the end of the day, magkakapamilya po sila, eh, 'di ba? At ako mas gusto ko na magkabati-bati sila at kung ano man 'no, they get to, resolve this. So, 'wag na po tayong makialam. So, ano yung masasabi ko ngayon tungkol sa pangyayaring 'yan, okay? What can we learn from it? Actually, yun na yung mas gusto ko, no? Sa mga nangyayari na kaguluhan, nagsasagutan ang magkakapamilya, publicly, ganyan. What can we learn from that, no? So for me, when you find yourself in a similar situation, lagi nyo pong babalikan ito ha, itong aking sasabihin na people first, then money, then things, no? Kasi napakahalaga talaga ng relationship, ano? Ang pera kikitain natin 'yan eh. Pero ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, yung sarili mo din ano, ay hindi 'yan ano eh, hindi 'yan basta-basta kinikita, 'di ba? Tao 'yan eh. So kailangan ingatan natin 'yan. Para sa akin, mas may halaga 'yon, no? On both, on everyone, no? Yourself, your family, your friends, yung jowa mo, kasama mo rin diyan, no? Kasi 'di ba mas maganda talaga na payapa at tayo ay nagkakasundo. 'Di ba parang sabi ko nga hindi din maganda na kunwari mayaman ka, pero kagalit mo naman ang lahat, 'di ba? So, mas okay na ganyan. Tapos, ang isa din na gusto kong sabihin ay hindi talaga lahat ng tinatawag nating pamilya ay by blood, okay? You can actually choose your family. At alam niyo po, binabanggit ko ito bilang bahagi ng LGBTQIA plus community ano kasi marami sa amin ay mga naitatakwil no ng kanilang mga pamilya. At kami ay bumubuo ng pamilya namin out of our friends and out of the people who really support us. So, kayo, no, pwedeng kayong yung magde-define kung sino talaga yung family members ninyo. Okay? So, yun lang yun. Tao muna, then pera, then bagay. Okay? So, yun yung hierarchy para sa akin when you make financial decisions. Okay. Ano pa? Ano pa yung malalearn natin dyan? So, you have to open communication lines, no? Please talk directly to the persons involved. At ayu i-avoid na natin yung paggamit sa social media para mag-send ng mga parang 'di ba nag-aaway tayo sa social media, nagsasagutan tayo sa social media. Hindi siya magandang tignan, no? For me, it's really a private matter at mas maganda na mag-face-to-face natin 'yan na pag-usapan. Tapos wag na nating patulan yung mga social media comments na mga ilalagay diyan, eh, hindi naman sila involved, 'di ba? Nagmamamaru at nagsumasaw-saw-saw-saw. Wag na natin silang anuhin, wag na natin silang gatungan, wag na natin silang patulan, no? Ang mahalaga, 'di ba, yung mga people that you love, yung bibigyan natin yung ng pagpapahalaga. Kasi magkakaroon ka lang ng bad feelings niyan eh when you take into consideration the comments you get from social media na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman kamag-anak, hindi mo naman kapamilya, wala kang pakinabang sa kanila. So, better leave the negative comments in social media. At malay mo, fake pa ang social media accounts na yung kinasasamaan ng loob mo, di ba? So, yan yung natin. At lastly, nala-learn ko talaga no dito sa case na nila Kaloy ayun nga to get consent.
the age of a person is very important, especially for minors, ano, when it comes to a lot of things. Maski nga sa ano, 'di ba, paghawak sa bata, ganyan kailangan you have to ask and you have to explain. Ganon din po sa pera, no? Get their permission or inform them para ma-avoid natin yung tinatawag na financial infidelity because transparency builds trust. Dapat talaga ay ibinibigay natin yung katotohanan at nagiging transparent tayo. Hindi yung gumagamit tayo ng mga pera na hindi naman sa atin, hindi man lang natin ipinapaalam. Kahit pa tayo ay ang legal guardian, no, ng batang yaan. Oh, ayan ha. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. So sana po ay na-inspire kayo dyan kasi too much na, nagsusugatan sila. Ako yung na-hurt as in.